Purihin ang Diyos kayong umaga mga kapatid. Lunes ngayon, pagpalain tayo ng Panginoon sa buong araw na ito at sa mga darating na isang buong linggong ito. Patuloy tayong ingatan ng Diyos. Hallelujah. Kumusta po kayo? Salamat sa Panginoon. I pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at wala po kayong karamdaman. Good morning sa lahat ng aking kaibigang pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din sa mga kaibigan nating mga OFW sa buhay ni Sister Elena Camposano at ng kanyang mga kasama sa trabaho. I pray na wala po kayong karamdaman diyan, wala kayong sakit, at patuloy kayong ingatan ng Diyos. Hallelujah. At aking dalangin ngayong umaga sa lahat ng mga frontliner, patuloy silang ingatan ng Diyos. Hallelujah. Ang pagpapala at pagsama ng Diyos, pabor, ay laging sumaatin. Amen. Hallelujah. So ngayong pong umaga, salamat po sa inyong mga panalangin sa aking buhay, ganoon din sa aking pong pamilya. Good morning sa ating isang kasamahan dyan, 5'9", si Brother Ramil. Yan. Tomarsi, yan. Ating kaibigang taga Rizal, isang security. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa live streaming na ito tuwing umaga, ang ating pong araw-araw na devotional, ang pananalangin. Tayo po hindi nagsasawang umawit, hindi po tayo nagsasawang manalangin sapagkat tayo po patuloy na umaasa sa Diyos. Marami po tayong pangangailangan at lahat ng ating pong pangangailangan, ang Diyos ang kasagutan ng lahat ng ating pong pangangailangan. I pray na tayo po pagpalain ng Panginoon sa kanya pong mensahe ngayon pong umaga. At bago po tayo makapakinig ng mabuting balita, tayo po ay aawit muna sa Panginoon ng isang malumanay na awit. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Ganun din sa pamilya Laurente, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Kaya na sa mga taga Sariaya, Quezon, i-bless kayo ng Diyos. At mamaya po, bago ako magturo, saka ako kayo babatiin ng tanan. Yan, salamat sa Panginoon. Tayo po'y mawit sa Diyos, tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon. Ngayon pong umaga, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong dakilang bagay, panibagong buhay mong mabinigay, O Diyos, kalakasan ang tanong mo yung pag-iingat at biyaya, O God. Dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, ang iyong pong masaganang habag at pagpapalat biyaya sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. At ano man po nakita mo sa aming buhay kasalanan, O God, hinihingi namin ang tawad, Panginoon, ngayong umaga. Nagkasala kami sa isip, salita at sa gawa, at sa mga bagay na hindi po karapat-dapat sa iyo na ito'y nagiging dahilan upang hindi namin maranasan ang iyong pagkilos sa iyong presensya. Dalangin ko sa oras na ito, patuloy mong pagpalain din, Panginoon, ang aming pong mga kapitbahay sa lugar na ito. Salamat mo, O Diyos, at sila'y nakakapakinig ng iyong mabuting balita, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking pamilya sa lugar ng Tacloban City. Aking mga anak, patuloy niyo pong ingatan, patuloy niyo pong pagpalain ng Tingnan Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, you are the King of Kings, Lord of Lords, God, my King, my Savior. Hallelujah. Hindi kami magsasawa, Panginoon, kay aming purihin para nalang kami saktahin sa Espiritu at katotohanan, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon, O God. Oh, hallelujah. Kay buti-buti, Panginoon Diyos. What a peace that God my help in times of need. What a hope that leads me on and bring me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So lean on my heart, I will sing, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise.
Father, I worship and adore you. Father, we long to sing your praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guard my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and bring me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, I worship and adore you. Father, we long to sing your praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, I worship and adore you. Father, we long to sing your praise. Father, we love you and we worship you this day. And we worship you this day. And we worship you this day. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, dakilang Diyos. Iwalatin ka, Panginoon. Hallelujah. Sampay ka sa Espiritu at katotohanan ng God ngayong umaga, Panginoon. Oh, glory to God. You did not wait for me to run into you, but you close yourself, man. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
King, Lord of Lord, God, my King, hallelujah. Purihin ka, ang banal na makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Salamat po sa dakilang bagay na ginawa mo. Araw na naman ang Lunes, O God. Dalangin ko, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, ang bawat makasalamuhan namin mga tao. Kami po'y maging pagpapala. Ang bawat tumabas sa aming bibig, O God, kami po'y tumibay, tumatagat sa aming pananampalataya, O Diyos. At ang bawat tumabas sa aming bibig, Panginoon, sa mga tao makakausap namin, Panginoon, kami po'y maging pagpapala sa kanilang buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Akayin niyo po kami sa iyong banal na trono, O Diyos. Hindi po kami karapat-dapat sa oras na ito, pero dahil sa iyong biyaya at habang kami po'y nakakalapit, Panginoon, O God. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Salamat po sa dakilang bagay na gagawin mo. Patuloy ka pong mangusap, patuloy kang gumawa ng dakilang bagay, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. Muli, sa lahat ng kasama kong pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, pagpalain kayo ng Panginoon at ganon din sa aking pamilya dyan sa lugar ng Tacloban. Patuloy kayong ingatan ng Diyos dyan. Aking mga anak, patuloy kayong manalangin na makapunta na dyan si Papa at nang kayo masundo ko na dyan. Amen? Miss na miss ko na kayo. Tulungan niyo rin po ako sa panalangin, mga kapatid, na ang Diyos ay patuloy na gumawa ng dakilang bagay, magluwag lang Maynila, at ang Diyos ang mag-provide ng aming pangangailangan pagsundo ko sa lugar ng Tacloban City. Amen? Ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Kayang-kaya tayo nakarating ako ng Mindanao yung pagtakloban lang. Amen? Salamat sa Diyos. Muli, good morning po sa lahat ng ating pong mga kaibigan. Lalong higit sa ating Pastor John sa lugar ng Bohol, at ganoon din kay Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City, at ganoon din sa lugar ng Sariaya, Quezon, kay na Brother Jason, at Jason Laurente, at kay na Sister Malu, kay Sister Lorna Galang, at ganoon din kay na muli sa kay na Ramil Tumarsi, ganoon din sa pamilya Manipol sa lugar ng Laguna. Patuloy silang humihingi ng panalangin. Ingatan sila ng Diyos. At ang pamilya Oruga, patuloy na pagpalain ng Panginoon. Ate Pure, saan ka man naroon, nandiyan ka sa ibang bansa, pagpalain ka ng Panginoon. Ang alam ko, nandiyan ka sa Saudi. Ingatan ka ng Diyos. Salamat sa iyong mga panalangin sa amin. Ingatan ka ng ating Diyos sama dyan sa lugar ng Saudi. Pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din ang pamilya Nugar sa lugar ng pamilya Edwin Nugar, Shiba, Japan. Pagpalain po kayo ng Diyos, Pastor, sa inyo pong ministry. Ganon din si Pastor Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. I-bless po kayo ng Diyos. At ganon din si Sister Lester Velasco sa lugar ng Tarlac City. At ganon din ang pamilya ni Byron at Arvin Mansanade sa lugar ng Samar, pero siya ay nasa Laguna ngayon, at si Sister Annalyn sa lugar ng Binyan, Laguna, at kasama natin si Pastor Mario sa lugar ng Tarlac, lugar ng Kapas. Ang kanyang anak ay Pastor JR, Pastor Plande, at si Pastor Balserico. Akin Pastor, good morning Pastor. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyong buong pamilya, Sister Desi, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din muli sa mga OFW, i-bless kayo ng Diyos, pamilya Camposano na nasa lugar ng Abuyog, Leyte, Barangay Batog. Hallelujah. Sayang, di niyo po ako napapanood, mga nanay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din sa lahat ng mga nakatulong ko sa lugar ng Abuyog, Leyte ng mga panahon nandyan po ako. Di ko po kayo makakalimutan. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Sa loob ng ako'y kulang-kulang 6 na taon dyan, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Ganun pa man, ay talagang may kanya-kanya pang pangyayari, may kanya-kanyang paglipat ang mga pastor. Hindi po natin alam ang lahat ng mga pamamaraan ng Diyos, bakit ang mga pastor ay napapalipat. Ngayon, nandito na po tayo sa lugar ng dati, nandun lang ako sa Qatar. Ngayon, nandito na sa Mexico. Marami po nagtatanong sa akin na ako daw ay nasaan na, dahil dati ako ay nandun sa Qatar. Ngayon, nandito na ako sa Mexico. Sabi nila, saan ba pastor yung Qatar? Doon yun sa Qatarman. Amen? Qatarman, Samar. At sa Mexico naman, dito po yan, sa Mexico, Pampanga. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Medyo mumukat-mukat pa yung pastor. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Sino pa ba? Mayroon pa ba akong nalimutan? Ang pamilya Chua dito sa lugar ng Pampanga, patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Ingatan ng Diyos ang inyong buong pamilya at ang lahat ng inyong mga business, inyong mga hanap buhay. At sa mga kapatiran na hindi ko po kayo nabanggit ang inyong pangalan, kilala po kayo ng Panginoon at ang Diyos ang magpala po sa inyo. Amen! Hallelujah! Mabilis lamang po ito at napaka-short message. Simple lamang po itong pag-aaralan natin dahil
ito yung pangkaraniwang nangyayari. I pray na ang Diyos ay patuloy na gumawa habang ako nagsasalita na po. Amen. Dadako na po tayo sa mabuting balita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At ito'y maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ituloy nyo na lamang po ang pagbasa nito para mabilis tayo. Juan, Kapitulo 20, talatang 24 po tayo hanggang 25. Ito, ikukwento ko na lang po sa inyo. Pinakang highlights ng pinakang kwento nito para madali po ang ating pag-aaral. Amen. Sa inyo pong mga Bible, ay kayo po ay makisunod sa akin. At kung kayo po naman ay wala pa pong Bible, ay ina-encourage po namin kayong bumili. 185 lamang po ang Biblia. Kung gusto niyo po ng King James Version, mga 700 po yan. Okay lang yan. Kung meron po tayong cellphone, ang halagay 20,000, 15,000, ay makakabili rin tayo ng Bible. Amen. Iba talaga po yung Bible talagang itataas mo. Ito yung katotohanan. Hindi pwedeng cellphone ang itataas natin. Amen. Hallelujah. Okay, sa inyo po mga Bible, ang sabi dito, aklat ng Juan, Kapitulo 20, talatang 24 hanggang 25, ganito pang pagkasabi. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala nga siya nang dumating si Jesus. Verse 25, at sinabi nga sa kanya ng ilang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi sa kanila ni Tomas, malibang aking makita ang kanyang mga kamay, ang butas sa kanyang mga kamay ng mga pako, at maisuot ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga kamay, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Ako po'y mananalangin uli. Panginoon Diyos, basbasan niyo po, Panginoon, ang inyong salita. Minsan pa, ikaw po ang magsalita, ikaw ang mangusap. Dalangin ko, ito po'y maging challenge sa buhay ng bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, na kami po'y palakasin mo, patatagin mo ang aming pong pananampalataya. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayon pong oras na ito, God. Mula sa simula hanggang pagtatapos, ikaw ang manguna, at wala po akong magagawa ko kahiwalay sa iyo. Tagong po ako sa likuran. Dalangin ko, God. Ang mga oras na ito, ikaw po ang maparangalan, ikaw ang mataas, O Diyos. Hindi ko po alam ang pangangailangan ng bawat isa, subalit alam mo, Panginoon. Danahin ko, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kang mangusap. Ganon din sa mga kapitbahay, Panginoon, na nakakarinig ng aking tinig na ito. Patuloy niyo po silang pagpalain. Salamat po sa aking mga kapitbahay sa lugar na ito, O Diyos. At patuloy mo silang pinagpapalat, iniingatan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At sino mang mayroong karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan sa oras na ito, Panginoon, God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Bago po ako magturo, total, lagi tayong nasa iniisip natin yung pong COVID, yung lockdown, yung ating mga, pag nagkaroon po tayo ng sipon, ubo, lagnat, ay dinideklara agad na COVID, Depende po yan sa inyo pong pananampalataya. Pero kung tatanungin niyo po ako bilang pastor, pagkalipas po ng unang arangkada ng lockdown, mga 3 months siguro, hindi po ako masyado, dyan sa lockdown na yan Mabuti sana kung ang karamdaman natin yung pag ikaw'y tinamaan ng COVID, yung nahihilo ka dyan, naglulupasay ka dyan sa karsada, di ka, napipilay ka dyan, yun, medyo bagong karamdaman yun Pero yung ang sakit po natin lamang, gusto ko po kayong i-challenge, gusto ko po kayong palakasin ng inyong loob. Kung ang karamdaman nyo lamang po yung mga lagnat, ubo, sipon, trangkaso, dati na po yan, wala pa po yung COVID, yan na yan. Hindi po ako naniniwala dyan. Doon sa mga naniniwala dyan, igagalang ko po inyong paniniwala sapagkat ang aking paniniwala ay dito. Sabi ng Biblia, kung anong iniisip mo, kung ano ang sinasalita mo, yan ang mangyayari sa iyo. Kaya kung sinasabi mo, COVID, tatamaan ka nga ng COVID. Aklat ng Bilang, Kapitulo 14, talatang 28, doon niyo po yan mababasa. Amen. So, ano po, gusto ko po kayong i-encourage. Pag kayo tinamaan ng ubo, lagnat, o trangkaso, wala po kayong panlasa. Normal po, pagka tinatrangkaso ang tao, walang panlasa. Amen! Wala pa yung COVID na yan, tinatrangkaso na ang tao. Kaya, nire-regi ko po yung sakit na yan. Ang aking mga anak, panahon ng COVID, lahat sila nagkasakit. Ang aking asawa nagsuka, ang aking mga anak nagsuka, biyaya ng Diyos. Kung dinala ko sa ospital yan, COVID ang dyan sa aking anak. Kaya, mang kakong pandaraya ni Satan sa espiritu ng karamdaman, lumayas ka sa harap ko. Amen? Dapat ganun yung mananampalataya. Dapat ganun yung Kristiyano. At kung kayo naman po i-injikan,
Ipag-pray nyo na, Lord, kung ano mang nakalagay dito sa i-inject sa akin, ay alisin niyo po ito at gawin niyo po tubig ang i-inject sa akin na walang mararamdaman ng aking katawan. Amen? Hallelujah, Jesus. Okay, diretso na po tayo. Dito sa ating pong binasa, Juan Kapitulo 20, talatang 24 hanggang 29 po ninyo yan mababasa, pero hanggang 25 lamang ating pong, ang ating binasa para tayo po maging mabilis. Ang sabi po dito, si Tomas, matagal niya pong kasama ang ating Panginoon hanggang ang ating Panginoon ay ipinako sa krus ng Kalbaryo at nakita niya kung paano pinako ang Panginoon Diyos. Amen. Nakita niya kung paano pinahirapan ang ating pong Panginoon at nakita niya mismo kung paano talaga ipinako ang Panginoon. Kaya nga siya nagsalita nang dumating ang Panginoon sa mga alagad sapagkat si Kristo ay nabuhay na ng mag-uli. Nang pumunta ang Panginoon sa mga disciple, wala po doon si Tomas. At may nagkwento sa kanya, sabi ng isang disciple, nakita namin ang Panginoon na sinabuhay na maguli. At ang sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala, malibang makita ko siya at makita ko ang kanyang kamay na may butas, ang pinagtamaan ng pako at makita ko ang pinagtusukan dito sa kanyang tagiliran at maipasok ko ang aking daliri ay doon lamang ako sasampalataya. Grabe ano? Alam niyo po, tumanim kay Tomas yung grabing pahirap. Tumatak sa utak ni Tomas ang grabing pahirap sa ating pong Panginoong Kristo. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagdududa na ang Panginoon ay hindi po mabubuhay na maguli. Amen? Meron pong mag-asawa, may mag-asawa. Ang mag-asawang ito, lagi po silang sabay. Lagi sabay silang kumakain. Lagi silang sabay nagtututbrush. Grabe naman. Lagi silang sabay maligo. Lagi silang sabay maglakad. Pag sumakay sila ng jeeps, sabay din. Lagi silang sabay. Lagi silang sabay. Tuwing sila may gagawin, lagi silang sabay. Sabay matulog, sabay maligo, sabay magtutbrush, sabay maglinis ng pinggan, sabay magwalis. Lagi sabay. Kaya habang sila naglalakad, yung kapitbahay po nila, naiinggit. Sabi ng kapitbahay, mabuti pa yung mag-asawang yan. Laging sweet. Lagi silang sweet. Kaya itong kapitbahay nito, tuwing makikita niya yung mag-asawang naglalakad, lagi magka-holding hands, lagi magka-akap. Pag nagwawalis yung lalaki, nagwawalis din yung babae. Pag naliligo yung babae, naliligo din yung lalaki. Ay, grabe naman. Kaya isang araw, itong kapitbahay na ito, hindi po nakatiis. At ang sabi niya, tatanungin ko nga itong mag-asawang ito, grabe, bakit ang sweet nila palagi? Samantalang kami ng asawa ko, hindi sweet. Kaya isang araw, dumaan po yung mag-asawa, magka-holding hands. Talagang nag-aakbayan. Tinanong nung kapitbahay, sabi, mabuti pa kayo, araw-araw kayong sweet. Mabuti pa kayo, araw-araw kayong sabay sa lahat ng bagay na inyong ginagawa. Lagi kayong sabay. Naiinggit na ako sa inyo kasi lagi kayong sabay. Nagsalita po yung mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, ang totoo po niyan kung bakit po kami laging sabay. Hindi naman po kami sweet. At hindi naman po talaga kami sweet sa isa't isa. Sabi ng kapitbahay, bakit ganon? Lagi ko kayong nakikitang sabay. Sabay kumain, sabay maligo, sabay magwalis, sabay maghugas ng pinggan, sabay magtutbrush, sabay kayong lumalakad dito, lagi kayong magka-holding hands. Ba't pagkatapos sasabihin ninyo, hindi kayo sweet? Ang sweet-sweet nyo nga. Nagsalita yung mag-asawa, sabi ng mag-asawa, hindi po totoo yun na kami ay sweet. Ang totoo po niyan kung bakit po kami ay laging sabay mag-asawa, lagi po kami nagtatawagang mag-asawa, dahil ang totoo po niyan, hindi po kami naghihiwalay mag-asawa dahil kami mag-asawa po ay duda sa isa't isa. Yun pala. Kaya pala hindi naghihiwalay. Kaya pala laging sabay maligo, laging sabay kumain, laging sabay lumakad. Hindi pala sila sweet. Akala nung kapitbahay ay sweet. Yung pala ay duda sila sa isa't isa. Hallelujah. Ikaw kaya kapatid, kumusta? Kung ikaw ay merong asawa, baka ikaw ay isa din sa nagdududa. Amen? Kaya itong pag-aaralan natin ngayon pong umaga, ang paghihinala o ang pagdududa. Amen. Hallelujah, Jesus. Andyan pa po ba kayo? Purihin ang Panginoon. Hindi ko po kayo masyado, aking tinaasal lang yung at hindi ko po makita. Yan, pagdududa. Si Tomas dumating po sa kanya ang tinatawag na pagdududa. At sa kanyang pagdududa, hindi po ito madali dahil nakita niya ang Panginoon kung papaano siya ipinako sa krus, kung papaano sinuntok, kung papaano binugbog, kung papaano ipinako at kung papaano sinaksak sa tagiliran. Kaya't hindi po maniwala si Tomas na ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Kaya't ang sabi ng Biblia, mga kapatid,
Nang dumating ang Panginoon sa bahay ng mga disciple, wala itong si Tomas. Ang sabi ni Kristo, ako ito. Ang sinasabi kong ang anak ng tao ipapako at mabubuhay na maguli mula sa mga patay. Pagkatapos umalis po ang Panginoon at dumating nga itong si Tomas at sinabi ng at sinabi ng mga alagad sa kanya, dumating ang Panginoon. At ang sabi ni Tomas, hanggat hindi ko makikita ang Panginoon at hindi ko makita ang pinagbutasan sa kanyang kamay at sa tagiliran ay hindi ako sasampalataya. Sa ibang salin ay hindi ako maniniwala. Ibig sabihin, dumating sa pagkakataon ang tinatawag na pagdududa ni Tomas. Amen. At maliban na makita ko ang sabi niya, ay doon lamang ako maniniwala. Kailan kaya dumaranas ng malaking tsansa sa buhay ng isang tao ang tinatawag na pag-aalinlangan? Anong mga panahon kaya ito dumarating ang tinatawag na pag-aalinlangan? Ang pagkatakot, ang pangamba at ang pagdududa, gaya ng ating pong topic ngayong ngayong umaga, ang paghihinala o ang pagdududa. Alam niyo po na ito'y napakahirap para kay Tomas sapagkat mahal na mahal niya ang Panginoon at hindi niya rin inaasahan na ang Panginoon ay mabubuhay mula sa mga patay. Pero nang ito'y makita niya, ang sabi ni Tomas, bumawi naman siya. Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Yun po ang maganda eh. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Hallelujah. Salamat sa Panginoon Diyos. Sabi dito mga kapatid, una, ang pagdududa, mayroon po tayong tinatawag na tatlong bagay. Kailangan muna magkaroon tayong tinatawag na observation. Observation. Pangalawa ay interpretation. At ang pangatlo ay application. Amen? Mahalaga po itong tatlong ito. Yung po tinatawag na pagdududa, kailangan mo ito bilang mananampalataya at tatlong ito, observation, interpretation, at tawag nito, application sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Una po, sa Biblia, marami po tayong mababasa na sila ay nagdududa rin sa Panginoon. Kahit ang Diyos na po ang nagsasalita, nagdududa pa rin sila sa Panginoon. Ilang kaya sa ating mga mananampalataya na sa mga oras na ito ay meron kang pagdududa? Ilang kaya sa ating mga pastor, ilang kaya sa ating mga disciple na sa oras na ito ay meron kang paghihinala? Meron kang pagdududa, meron kang pag-aalinlangan, meron kang doubt ngayong umaga. Si Sarah, asawa ni Abraham, nang mangako ang Diyos kay Sarah, narinig niya ang pangungusap ng anghel at ang sabi ng Diyos kay Sarah, ikaw ay manganganak. At si Sarah ay tumawa at ang sabi ng Diyos sa kanya, ang sabi ng anghel sa kanya, bakit ka tumawa? Sabi ni Sarah, ako po ay hindi tumawa. Makikita po natin doon yung tinatawag na pagdududa ni Sarah. Amen? Isa lamang ito sa mga nasulat sa Biblia, isa lamang ito sa mga Bible character na siya meron ding pagdududa. Meron siyang paghihinala sapagkat siya'y matanda na at siya'y hindi na magkakaanak. Yun ang paniniwala ni Sarah sapagkat siya'y matanda na. Ngayon pong umaga, saan bagay tayo naghihinala? Saan bagay tayo nagdududa? At paano tayo naaapektuhan ng ganitong bagay? Alam niyo po ba ang pagdududa ay pwedeng makawasak ng tinatawag na pwede itong magwasak ng matibay na relasyon? Ang tinatawag na pagdududa. Ang paghihinala ay pwedeng magwasak ng iyong pananampalataya. At ang paghihinala, ang pagdududa ay pwedeng magwasak ng iyong paniniwala sa Diyos na hanggang sa hindi ka na makapagpatuloy para sa gawain ng Panginoon. Amen? At ito'y ilang bagay na matatalakay natin ngayong pong umaga. Nais ng Diyos na ngayong umaga na maunawaan natin na mabilis umatake ang pagdududa kapag meron ng mga bagay na nangyayari sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Si John the Baptist, pangalawang Bible character. Si John the Baptist, dumating din po sa kanya ang tinatawag na pagdududa. Habang siya'y nangangaral ng ebanghelyo, kahit siya'y nangangaral ng salita ng Diyos, dumarating pa rin sa punto ang paghihinala. Dito natin makikita kahit ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, kahit ikaw ay disciple, kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay mananampalataya, kahit ikaw ay worker, nagaya ni John the Baptist, siya nagkaroon ng pagdududa, siya nagkaroon ng paghihinala. Nakasama na niya ang Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, nang siya'y nakulong, nagkaroon siya ng pagdududa. At nang siya'y tinanong, ang sabi niya, itanong mo nga kung siya na ang Kristo o maghihintay pa kami ng iba. Di ba? Dumarating yung paghihinala
Sabi niya, ang sabi ng sige nga, itanong nga kung siya na ang Kristo. Kung siya na ba talaga ang tinawag na Mesiyas, kung siya na ba talaga ang ating hinihintay. Na kasama na niya ang Panginoon, pero dumating pa rin yung kanyang pagdududa. Ipinapangaral na niya ang Ebanghelyo, nagkakaroon pa rin siya ng pagdududa. Ipinapangaral na niya ang mabuting balita sa lahat ng mga tao at marami nang sumasampalataya, dumarating pa rin sa punto ang tinatawag na pagdududa, ang tinatawag na paghihinala. Amen. Ikaw ba ngayong umaga ay nagdududa? Ikaw ba ngayong umaga ay naghihinala? Ikaw ba'y nag-aalinlangan? Nagkakaroon ka ba ng agam-agam katulad ni Tomas, katulad ni Sarah, katulad ni John the Baptist? So nais ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, huwag tayong magduda pagdating sa salita ng ating Panginoon. Amen? Pag ikaw ay marami ng pagsubok, pag ikaw ay marami ng problema, na tila baga ang panalangin mo ay hindi pinapakinggan ng Diyos, dumarating ba sa punto na ikaw ay naghihinala? Dumarating ba sa punto na ikaw ay nagdududa sa Diyos? Kung ikaw yan ngayong umaga, nais ng Diyos na ngayong umaga, kagayahin mo si Tomas. Ang sabi ni Tomas, naniwala siya. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, ikaw nga. Amen? Dapat kapag tayo ay nagdududa, dapat kapag tayo naghihinala, sumampalataya kang kagaya ni Tomas at sabihin mo, Lord, ikaw ang Diyos na buhay, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Binuhay kang mag-uli upang ang mga bingi ay makarinig, upang ang mga bulag ay makakita, upang ang mga pilay ay makalakad, at upang ang lahat ng mayroong karamdaman ay magsigaling mula sa iyong pagkabuhay. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, lahat ng latay ay dinala ng ating pong Panginoon Diyos na dapat sana ay tayo. Amen? Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Ganon din ang mga disciple ay nagkakaroon din ng pagdududa. Amen? Sabi dito, dumarating sa ating pong buhay ang lahat ng mga pangyayari at minsan tayo po ay inaatake ng tinatawag na paghihinala. Kung ikaw ay dalaga pa, ikaw ay naghihinala, ano kaya? Baka yung aking boyfriend ay meron pang girlfriend. O kung ikaw naman ay girlfriend, o ikaw ay lalaki, baka ang aking girlfriend ay meron boyfriend. Merong mga doubts, merong mga pagdududa. Amen? Ngayong umaga, saan kang bagay naghihinala? Saan kang bagay nagdududa? Saan bagay tayo naghihinala? At nais ng Diyos na ito ay mawala sa buhay ng bawat isa sa atin. Mawala ang ating paghihinala, mawala ang ating pag-aalinlangan, mawala ang ating pagdududa sa Diyos at lalong higit ay sa ibang kapwa, mga manggagawa. Hindi lamang po ito sa Diyos, ganun din sa iyong kaibigan, ganun din sa iyong kapitbahay, ganun din sa iyong asawa. Amen? Ganun din sa iyong boyfriend, ganun din sa iyong girlfriend. Hallelujah. Sabi dito, may demand si Tomas. Sabi niya, except, ang sabi ni Tomas, except, maliban na makita ko. Very challenging yung kanyang sinabi. Sabi niya, maliban na makita ko, doon lamang ako sasampalataya. Ang sabi niya, maliban na makita ko. Minsan ganun tayo, ano? Meron tayong hinihingi sa Diyos, nagdududa na tayo. At ang ating magiging panalangin, maliban na lang nakatagpuin ng Diyos, saka lamang ako susunod. Maliban na lang na ang Diyos ay sumugot sa aking panalangin, saka lamang ako maniniwala na mayroong Diyos. Wow! Ang tagal mo ng mananampalataya, ang tagal mo ng Kristiyano, ang tagal mo ng disciple, ang tagal mo ng pastor, saka ka pa magsasabing maliban. Ano ko sa bagay, respect, nare-respeto ko ang iyong paniniwala. Pero dumarating talaga sa pagkakataon at yan ay akin na-experience nung araw, yung ganyang pagdududa nang ako'y nahihirapan na sa ministry. Sabi ko, buhay pa ba ang Diyos? Bakit itong mga pastor ng mga tamad? Okay naman sila, mayroong mga pagpapala. Bakit kami mga nagsisipag? Bakit wala? Dumarating talaga yung punto na ganun. Pero nais ng Diyos ngayon pong umaga, ito'y mawala sa isipan natin. Sapagkat kapag ka ito ay hindi nawala sa isipan natin ang paghihinala, ang pagdududa, magiging alipin ka niyan hanggang ikaw ay pahirapan. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Isang lalaking, sabi dito, si Tomas ay nagre-represent sa isang tao, sa isang lalaking nag-uusisa. Kaya nga nang siya dumating, sabi niya, totoo ba na si Kristo na buhay na maguli? Totoo ba? Nakita niyo ba talaga? Kaya sabi niya, maliban lang except na makita ko ang Panginoong Hesus. Dumarating yung tinatawag na pag-uusisa. Nag-uusisa siya kung gaano katotoo na ang Panginoon ay nabuhay na maguli. At minsan tayo ganito rin bilang tao. Tayo ay nag-uusisa at gusto nating mapatunayan kung gaano katotoo. Amen? Pero nais ng Diyos sabihin sa iyo ngayong umaga, ang Diyos ay totoo. At ang sabi niya, ako nga ito. Ako ang nabuhay na maguli mula sa mga patay. Amen? Upang ang lahat ng mga lahat ng mga nabubulag ay makakita, upang ang mga lahat ng bingi ay makarinig, at upang ang lahat ng mga may sakit ay magkaroon ng kagalingan.
Sa pamamagitan ng aking mga latay, ang sabi ng Panginoon, kayo ay nagsigaling! Amen! Sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoong Jesucristo, physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan, tayong lahat ay magsisigaling kung tayo lamang ay sasampalataya kagaya ni Tomas. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Hallelujah. Ilang taon mo nang pinagsisilbihan ang Diyos. Dapat mawala sa atin ang pagdududa. Hallelujah. Si Tomas ay isang taong nag-uusisa. Si Tomas ay isang taong naghahanap. Praise God. Ito yung mahalaga sa Kristiyano. Ito yung mahalaga sa disciple. Ito yung mahalaga sa pastor. Yung tinatawag na paghahanap. Yung paghahanap sa Diyos. Hinahanap ni Tomas ang Diyos. Ang sabi niya, kung totoo, nasaan? Isang taong naghahanap sa Diyos. Ngayong umaga, kapatid, kaibigan, sa sobrang busy mo sa trabaho, sa sobrang busy mo kung saang bagay, alam mo pa ba, naniniwala ka pa ba, naghahanap ka pa ba sa Diyos? Hinahanap mo pa ba ang Diyos? O ang inyong panalangin, hindi. Maliban na lang na mangyari ang aking panalangin, saka lamang ako maniniwala, saka lamang ako sasampalataya. O nagiging kagaya tayo ni Tomas. Hallelujah. Ang ating pong pagdududa, gusto kong malaman mo ngayong umaga, mga kapatid, ay tinatawag na pansamantala lang. Naniniwala ako, yung pagdududa na yan, mawawala rin yan. Aalisin ng Diyos yan. Amen? Aalisin ng Diyos ang ating pagdududa, ang ating paghihinala, ang ating pag-aalinlangan, ang ating pag-aagam-agam, aalisin ng Panginoon yan. At ayaw ng Diyos na tayo ay manatili dyan, sapagkat kapag nanatili ang ating pagdududa, mahihirapan ang ating pagiging totoong Kristiyano, ang ating pagiging totoong pastor. Kaya po kami mga pastor, kapag mayroon pong report, hindi agad kami naniniwala eh. Hindi po kami one-sided na pag nagsumbong ang isa ay maniniwala kagad kami. Dapat ganon. Amen? Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Si Tomas ay isang taong nag-uusisa. Si Tomas ay isang taong naghahanap at nag-uusisa, nagtatanong. Yun ang mahalaga. Si Tomas ay nagtatanong kung gaano katotoo na ang Diyos ay nabuhay na mag-uli. Kung gaano katotoo na ang Diyos ay bumangon sa ikatlong araw. Nag-uusisa siya, nagtatanong siya. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Apektado ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya ni Tomas ay naapektuhan ng ang Panginoong Hesus ay naipako sa krus nang ang Panginoon ay napatay. Apektado ang kanyang pananampalataya. Minsan ganun tayo, amen? Minsan sa hirap ng ating pambuhay tayo ay nagdududa na, totoo bang may Diyos? Kung talagang may Diyos, bakit ganito ang aking buhay? Tawag ako ng tawag, bakit walang sagot? Amen? Minsan nagdududa tayo, minsan naghihinala tayo, minsan nangangamba tayo, minsan nag-aalinlangan tayo. Aminin mo man o sa hindi ngayong umaga, dumarating sa pagkakataon na tayo ay nagdududa sa Diyos. Amen? Pero ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong umaga, ang gustong marinig ng Diyos sa iyo at sa akin, ay sumampalataya kang kagaya ni Tomas at sabihin mo ngayong umaga, Panginoon ko at Diyos ko, ikaw nga ang Diyos na nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. At sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay nagsigaling. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Malapit na po akong matapos. Sabi ko sa inyo kanina, short message lamang ito. Pero mahalaga ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Dahil dito, bakit si Tomas ay nag-uusisa? Bakit si Tomas ay nagtatanong? Bakit si Tomas ay naghahanap sa Panginoon? Sapagkat alam ni Tomas ang kanyang pananampalataya ay doon nakasalalay sa Panginoong Hesus. Alam ni Tomas na doon nakasalalay ang kanyang pag-asa, doon nakasalalay ang kanyang kaligtasan, doon nakasalalay ang kanyang pagtitiwala, doon nakasalalay ang muli niyang pagkabuhay uli kung siya'y mamatay, at doon din nakasalalay ang pagbabago ng kanyang buhay. Amen? Magmula nang na-encounter niya ang ating pong Panginoon. Papaano natin ito mapapagtagumpayan ngayon pong umaga, my brother and sister? Si Tomas, nang ang Panginoong Hesus ay napako, malaki ang naging apektado sa kanyang spiritual na buhay. Amen? Minsan mga kapatid, dahil malayo ang agwat natin sa ating mga mahal sa buhay, kung ang iyong asawa ay malayo, long distance kayo, talagang malayo, long distance, sobrang long, malayo. Minsan, hindi na iiwasan, may tinatawag na pagdududa, may tinatawag na paghihinala. At dahil sa paghihinala, ang mga mag-aasawa ay nagkakaroon ng away. At kung hindi nag-aaway, minsan ay nagkakaroon ng paghihiwalay. Bakit? Dahil hindi mo kayang kontrolin ang pagdududa, ang paghihinala, ang pag-aagam-agam. At nais ng Diyos ngayon pong umaga, mga kapatid, na makontrol mo ito.
Dahil kapag hindi mo nakontrol ang paghihinala, ang pagdududa, aalipinin ka niyan. At kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay disciple, ikaw ay pastor, pag naalipin ka niyan, babagsak ang iyong pananampalataya hanggang sa ikaw ay mawala sa gawain ng Diyos. Bakit? Dahil ikaw ay nagdududa. Dahil ikaw at ako ay nagdududa. Ikaw ay naghihinala kagaya ni Tomas. Nagdududa. Ang sabi ng mga alagad, totoo ba na si Kristo nabuhay na maguli mula sa mga patay, at habang naglalakad ang mga alagad, hindi nila alam na kasabay na nila ang Panginoon. At habang sila nagkukwentuhan, ang sabi ng Panginoon, ano ang inyong pinagkukwentuhan? At dahil hindi nila nakilala ang Panginoon, ang sabi ng isang alagad, hindi mo ba alam na si Kristo ay namatay ang pinako sa krus? At habang sila ay naglalakad, naaalala nila ang sinabi ng Panginoon, at doon lang nila uli nakilala, sabi nila, Panginoon, ikaw pala yan. Amen. Minsan ganun tayo. Merong paghihinala, merong pong pagdududa. Ilan sa atin na nagdududa sa ating mga mahal sa buhay? Aminin mo yan. Aminin man natin sa hindi, tayo ay nagdududa. Kung ikaw ay nandito sa Pilipinas, ang iyong asawa nandoon sa ibang bansa, ikaw ay naghihinala. Baka yung asawa ko ron, meron ng nakikilalang iba. Baka yung mahal ko doon, meron ng nakikilalang iba. Baka yung asawa ko doon, nagsusugal na ako, nagpapakahirap dito. Baka yung asawa, baka. Puro baka. At dahil sa kababaka natin, nagkikreate tayo ng masamang kaisipan. At pag na-create tayo dito sa ating kaisipan, tayo magmi-message tayo, magtitext tayo, mainit ang ating ulo hanggang sa nag-away na kayo. Bakit? Dahil sa pagdududa. At ayaw ng Diyos. Kapag sumampalataya ka sa Panginoon, kapag sinabi niyang ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyong pamilya, ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyong asawa, ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyong anak, huwag ka magdududa. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Huwag ka mag-aalinlangan. At kapag nakuha mo ng isang bagay, huwag ka magdududa. Baka kapag ito ibinigay sa akin, makuha ulit. Baka pag ito ibinigay sa akin, makuha ulit. Aalipinin ka niyan. Ilang years na. Alisin ang paghihinala, alisin ang pagdududa. Amen! Hallelujah. Ang Diyos ay tapat. Kapag ibinigay na ng Diyos, sa'yo na yan. Amen! Hallelujah. Kaya ako, nagpe-pray ako sa mga couples Buhay ang aking pangarap pagka yung mga couples. Kasi yung mga couples talaga, minsan talaga, hindi siya naiwasan. Mahilig magduda. Kaya meron pong isang pastor. Nakita ng mananampalataya yung pastor, talaga masigasin na nangangaral masipag dahil malayo yung bahay ng pastor, hindi naman nila alam yung bahay ng pastor. Ayun, napadaan yung mananampalataya doon. Yung pastor kasi nila, binata yung pastor Napadaan yung mananampalataya doon sa bahay. Ay, second floor. Pagtingin ng mananampalataya, bakit si pastor may mga nakasampay dito mga panty at saka bra. Meron damit ng babae. Yung pastor na yan, may babae yan. Oo. Pero mo si pastor, ayun na, chinispis na ang pastor, na-issue na sa simbahan, na-issue na. Sabi naman, naku, yung pastor na yan, may babae yan. Sabi, Bakit? Naku, nakakita ko doon, sister, brother, nakakita ko si pastor. Ano nangyari? Nakakita ko doon, napadaan ako doon sa bahay. Kaya pala hindi tinuturo sa atin ang bahay. Kaya pala hindi tinuturo. Meron palang babae si pastor. Meron? Oo, meron. Bakit mo alam? Bakit mo nalaman? Yung pastor natin, nakakita ko, ang daming nakasampay na panty doon sa labas. Ang daming nakasampay na mga bra doon sa labas. Ang daming mga damit ng babae doon sa labas. May babae si pastor. Nako. Ginawa ng mananampalataya, kinumpronta, pinuntahan ng mga member, grupo, pumunta sa bahay ng pastor. Pastor, lumabas ka dyan! Nagalit na, nagduda na ang mga mananampalataya, nagalit na. Lumabas ka dyan, pastor! Ay, siyempre lumabas yung pastor, dahil pastor paglabas ng pastor, nakamaayos na damit. Nakamaayos na damit. Sister, brother, kumusta kayo? Halika, pasok kayo. Mabuti binisita nyo ako. Mabuti dumalaw kayo. Pasok kayo. Galit na galit yung mga members. Ano kayo itong pastor na ito? Talagang pakubaray pa. Magaling magsinungaling. Tingnan natin ang galing mo ngayon. Di kinausap yung pastor. Sabi niya, pastor, ilang araw na kami dumadaan dito sa bahay mo. Alam namin may babae ka. Ilabas mo ang babae mo. Biro mo. Sabi ng boss, Sister Brad, wala akong babae. Solo lang ako dito. Hindi, may babae ka.
Talagang pinagpipilitan. Nagkagulo na ang simbahan, nag-away na. Nag-away na. Ayun na. Nung malaman. Sabi, oh pastor, patunayan mo na talagang wala kang babae. Kung talagang wala kang babae, bakit maraming nakasampay na mga panty dyan? Bakit maraming mga nakasampay na mga bra dyan? Bakit maraming mga nakasampay na mga damit ng mga babae? Ayun, nagtapat na yung pastor. Doon lang nila nalaman. Nagduda kasi eh. Sabi ng pastor, sister, brother, kaya pala kayo galit na galit sa akin. Bakit nyo ako pinagdududahan? Ang ganda ng ginagawa ko sa inyo. Pinagpray ko kayo araw at gabi. Binibisita ko kayo araw at gabi. Pinagpipray ko kayo kung meron kayong karamdaman araw at gabi. Lahat ginagawa ko sa inyo. Bakit nyo ako pinagdududahan? Umiyak na yung pastor. Sabi ng mga mananampalataya, hindi yan totoo. Nagdedepensa ka lang. Sabihin mo, totoo, labas mo yung babae. Ayun na, sinabi ng pastor, mga brad, hindi nyo ba alam kung bakit maraming mga nakasampay dyan, mga panty ng mga babae, mga bra ng babae, mga damit ng babae? Hindi nyo ba alam kung bakit maraming nakasampay dyan? Nagsalita na yung pastor. Naiyak na yung pastor. Dahil yung income ng simbahan natin, sa isang linggo, 80 pesos lamang, hindi kakasya sa akin na budget. Kaya ang ginagawa ko, ang sabi ng pastor, ako yung naglalaba. Ayun. Hindi napahiya sila ngayong lahat. Yun ang problema. Anong aral dito? Kapag tayo'y minsan laging nagdududa sa ating mga mahal sa buhay, pinagmumula ng kaguluhan. At minsan ang mga tao napapahiya pa dahil sa kagagawan mo. Amen? Marahil ngayong umaga, ikaw ay natatawa, pero ito ang reality. Ito ang nangyayari sa ating panahon. Amen? Na minsan, pag nagkamali ang ating pagdududa, ito'y nagdudulot ng hindi maganda. Ito'y nagdudulot ng hindi tama. Ito'y nagdudulot ng pagkabagsak ng iyong pananampalataya. Ito'y nagdudulot ng pagkabagsak ng iyong pagdalingkod sa Diyos. At ito'y nagdudulot ng pagkawasak ng pamilya. Amen? Dahil sa pagdududa. Ngayong umaga, kumusta ka kapatid? Kumusta ka kaibigan? Ikaw ba'y nagdududa pa? O gagayahin mo si Tomas? Ang sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang Panginoon, hindi ako maniniwala. Subalit nang makita niya, ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sa mga alagad, siya lang ang tumawag sa Panginoong Hesus ng Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Hallelujah. Ilan kaya sa atin na nagdududa pa? Matapos ka magpadala ng pera, ang iyong iniisip, baka yung asawa ko isinabong na. Matapos ka magpadala ng pera, baka isipin mo, baka si Papa ay nag-iinom na. Baka si Mama nagtutungit na. Baka si Mama kung saan na pumunta. Baka si Mama sino nang kasama. Baka si Papa sino nang kasama. Baka si Daddy sino nang kasama. Pagdududa. I pray na mawala ito. Hindi ko po sasabihin mabawasan. Ang panalangin ko mawala ito sa bawat isa sa atin. Dahil kapag ikaw ay mahilig magduda, hindi ka lalago ang iyong pananampalataya. Hindi lalago ang ating espiritual na buhay. Igugupo ka niyan sa loob ng 1 taon. Sa loob ng ilang taong dadaan. Amen? At kung alipin ka ng pagdududa ngayong umaga, ang hamon sa atin ng Bible, alisin mo ang pagdududa ngayong umaga. Alisin mo ang paghihinala. Alisin mo ang pag-aalinlangan. Alisin mo ang pangamba. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. At sabihin mo, Lord, kahit ang asawa ko ay malayo, kahit ang anak ko ay malayo, kahit ang pamilya ko ay malayo, nakikita mo siya at kontrolado mo siya. Ang sabi ng Panginoon, at sila'y hawak ng aking Ama sa kanyang kamay at sila'y hindi maaagaw ni naman. Walang sino mang makakaagaw, walang sino mang makakahawak na iba kung siya'y ipagtitiwala mo lamang sa Diyos. Amen? Kapag pinagtiwala mo na siya sa Diyos, panghawakan mo. Huwag ka magdududa, huwag ka maghihinala. Sa kanyang pagtatrabaho, huwag ka magdududa, huwag ka maghihinala. Amen? Kung ano ang sinasabi niya, paniwalaan mo. Amen? Dahil pag tayo'y mahilig magduda, pag mahilig ka manghinala, yan ay pinagmumulan ng pagkawasak ng pamilya at ng kaguluhan at pagkawasak ng ating mga anak, pagkawasak ng relationship. Minsan nagdududa tayo sa ating mga kaibigan. Itong aking kaibigan na ito apayat, baka ito'y addict. Yan na. Puro baka. Ang dami mong hinala.
Kaya meron kang sakit, sipon, sabi mo, baka COVID ito ah. Meron kang sakit, ubo, baka ito COVID. Natrangkaso ka, naku, ilalagnat ako. Wala akong panlasa. COVID. Kapag ganyan ang sasabihin mo palagi, hindi ka tatagal ng 1 taon, patay ka na. Dahil sa pagdududa. Amen? Kung ikaw naman ay meron tindahan, baka isip, baka yung katulong ko yung nagnanakaw ah. Pagdududa. Tinatakot mo ang sarili mo dahil sa pagdududa. Puro baka. Marami ng baka doon sa Padre Garcia, Batangas. Puro baka. Pagdududa. Ako'y naniniwala, ito'y nakakatulong ngayong umaga sa bawat isa sa atin. At ang panalangin ng Diyos, huwag mong bawasan ang iyong pagdududa. Alisin mo. Alisin natin ang paghihinala. Alisin natin ang pagdududa. Amen! Magtiwala sa Diyos ng buong puso. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kapatid, kaibigan, babae ka man o lalaki, tatay ka man o nanay, isa kang kabataan, huwag kang magduda sa Diyos. Pag pinagtiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kontrolado ni Jesus ang lahat ng bagay. Amen? Hallelujah. Naalala ko po noon, ako po yung tinawid ng aking ina sa highway. Pagtawid ng aking nanay, kami ay magkasama. Sabi niya, pumunta ka na doon, bumili ka nito, at hihintayin kita pabalik. Bumili lang ako. Tumalikod lang ako. Nang halos 3 poste ata ang layo ng aking nilakad. Biglang may tumakbo. Ang sabi sa akin, ikaw yung anak nung ano. Opo. Yung nanay mo doon, nabangga, patay na. Iniisip ko, paano mamamatay? Hindi, kausap ko pala ngayon. Kausap ko pa lang. Tapos sabi nung aking kausap, patay na daw. Di siyempre, magdududa ka. Nung ang aking habi ko, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ako mabilis. Takbo! Pagtakbo ko mabilis, nandoon nga. Nabangga nga ang aking nanay. Ubos ang tadyang. Mayroon lang natirang 2. Pero ang biyaya ng Diyos, yung sinabi nung taong nagsabi sa akin, ang nanay ko'y patay na, binuhay pa uli ng Diyos, mahigit pa ng 10 taon. Kaya minsan, meron po mga pangyayari, pag may dineliver sa atin, huwag ka kagad maniniwala. Amen? Pag may narinig ka, huwag ka kagad maniniwala. Alam niyo yung mga taong mapagduda? Walang idudulot na mabuti yan. Palagi kayo mag-aaway, palagi kayo magbabanggaan. Mabuti ng mabuti kung ang taong makakausap may kagaya ko. Sa Diyos po ang kapurihan. Mahaba ang pangunawa. Isa lang ang iisipin ko. Nilikha ka ng Diyos na ganyan. Wala akong magagawa sa'yo kung yan ang pagkakalikha sa'yo. Pero ang nais ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, hindi natin bawasan, alisin natin ang paghihinala. Alisin natin ang pagdududa. Ang paghihinala sa mga adik lang yan. Hindi ka naman adik. Maadik ka sa Diyos, mawawala ang pagdududa mo. Amen? Maadik ka sa salita ng Panginoon. Maadik ka sa presensya ng Diyos. Maadik ka sa Panginoon. Amen? Nang mawala ang pagdududa natin sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong pong umaga. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang ganda ng mensaheng ito ngayong pong umaga. Hallelujah. Ang sabi ni Tomas, bumawi siya. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po nanatili ang kanyang pagdududa. Hindi po nanatili ang kanyang paghihinala. Nawala ang kanyang pagdududa. Bakit? Sapagkat nakita niya, ang Panginoong Diyos ay nabuhay na mag-uli. Ang Panginoong Diyos ay bumangon na mag-uli mula sa 3 araw ng kanyang pagkamatay. At ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Tomas, ang sabi ni Jesus, Tomas, lumapit ka. Ako ito. Ang sabi niya, ako ito. Hipuin mo ang aking kamay. Hipuin mo ako, ang sabi niya, sapagkat ang multo ay walang laman at buto na gaya ng nakikita mo sa akin. At nang mahawakan ni Tomas, naniwala siya, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, tunay nga na ikaw ang Diyos. Amen? Huwag ka magdududa. Nasa iyong kahirapan, iisipin mo, tila baga ako'y pinabayaan na ng Diyos. Hindi ang Diyos nagpapabaya. Minsan tayo ay nakakaharap sa ating matinding pagsubok ang dahilan. Minsan tayo po ang mayroong kagagawan. Minsan wag po nating isisisi sa Diyos. Amen? Huwag nating isisisi sa Diyos. Pero ang Diyos po ay tapat. Lagi kang lumapit sa Kanya. Lagi kang tumawag sa Kanya.
Bakit? Dahil kapag nawala ang pagdududa mo sa Diyos, kapag nawala ang pangamba mo sa Diyos, anumang bagay ang nanaisin mo, ibibigay ng Diyos ngayong umaga. Amen? Habang ikaw ay nakikinig, habang ikaw ay namamati ng maupay na sumat, lahat ng iyong pagdududa gustong alisin ng Diyos. Kung ito ipapatanggal mo lamang sa Panginoon. Nais ng Diyos ngayong umaga, kapatid, kaibigan, alisin mo ang paghihinala, alisin mo ang pagdududa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Matuto tayong i-handle ang pagdududa. I-handle natin ang paghihinala. Ang pag-aalinlangan. Hallelujah. Ang alisin natin ang pag-aalinlangan hanggang mawala ito. Kung ipagbibigay sulit natin ito sa Diyos ngayon pong umaga. Ang tinalakay po natin ngayon pong umaga, mga kapatid, ay ang pagdududa. Ikaw, kapatid, kaibigan, ikaw ba'y nagdududa pa sa pangalang Jesus? Ikaw ba'y nagdududa pa at marami kang naririnig na si Jesus ay hindi Diyos? Si Jesus ay tao lamang, hindi Diyos? Ikaw ay saan nagdududa ngayong umaga? Saan ka naghihinala? Ano ang iyong sitwasyon? Ano ang iyong kalagayan? Ang totoong buhay. Ibukas mo ang iyong puso habang ako'y aawit sa Panginoon at ikaw ay manalangin. Sabihin mo, Lord, alisin niyo po sa akin ang pagdududa. Sabihin mo, Lord, alisin niyo po sa akin ang paghihinala. Ako po'y nagagapos ng pagdududang ito at ako'y lalong nahihirapan. Alisin niyo po sa akin, Panginoon, ang selos. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong buong umaga. Mahirap na nga ang buhay natin. Maghihinala ka pa. Kung ikaw ay mayroong asawa, kung ikaw ay mayroong anak, mahirap na nga ngayong kalagayan, mahirap na nga ang sitwasyon mo, pinahihirapan mo pang isip mo. Huwag kang magduda sa Diyos. Habang ikaw ay nahihirapan, lalo kang humawak sa Diyos. Habang ikaw ay nagigipit, lalo kang kumapit sa Diyos. Amen? Habang ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, lalo mong yakapin ang Diyos ngayong umaga. At sabihin mo, Lord, hindi ako nagdududa. Ako'y naniniwalang ikaw ang Panginoon at ikaw ang Diyos na buhay na makakagawa ng lahat ng bagay at namang aking pangangailangan ay kaya mong ibigay ngayong umaga. Amen? At sabihin mo kung meron kang karamdaman, Lord, ikaw ang Panginoon ko at Diyos ko na ikaw ang Diyos na tunay na maggagamot na kaya mo akong pagalingin. Anumang uri ng aking karamdaman, spiritual man ito, material man ito, o Diyos, o emotional man ito, Panginoon, pagalingin mo ang lahat ng aking nararamdaman. Amen? Hallelujah, Jesus. Lord, purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isang mananampalataya, O Diyos. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ngayong umaga, O God. Ikaw ay tapat. Ang Diyos po natin ay tapat. Kung sinabi ng Panginoon sa mga alagad na siya'y mabubuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung si Kristo nga ay hindi nabuhay na maguli, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya, walang kabuluhan ang lahat ng inyong ginagawa sa Diyos. Subalit, ang sabi ng Biblia, subalit si Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya ibig sabihin, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kagalingan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Yung iba nagdududa pa. Ano kaya pagka ako'y namatay, ligtas kaya ako? Paghihinala. As long na tama ang ginagawa natin sa Diyos, ligtas tayo. Mas uunahin ng Diyos ang kanyang mga anak kaysa doon sa hindi anak. Amen? Ligtas ka. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay nandyan lang. Kung ikaw lamang ay lalapit sa Diyos. Kung ikaw lamang ay tatawag sa Diyos. Minsan ganon. Pag ikaw ay mayroong boyfriend, pag ikaw ay mayroong girlfriend, ikaw, marahil ko ngayong umagay dalaga o binata, lahat na makakapanood nito, minsan ganon. Sa sobrang pagmamahal mo, ikaw ay mahilig magduda, mahilig maghinala, mahilig magselos, sa sobrang pagmamahal. Ay hindi na po yung pagmamahal. Pag yan ang lagi mong nararamdaman, yung lagi ka nagdududa, naghihinala, hindi na po yung pagmamahal. Yan ay katangahan na. I'm sorry sa word. Yan ay katangahan na. Over na, over. Kaya ikaw, kapatid, kaibigan, tatay ka man, nanay ka man, o ikaw ay isang kabataan, pag over na ang iyong pagmamahal, hindi na yan love. Yan ay sobrang katangahan na. Kaya ang padalayan ko ngayong umaga, lahat ng hinala, lahat ng pag-aalilangan, lahat ng pagdududa ay mawala in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah. Ganito po ako magturo. Practical, radical. Ang sinong tatanggap ay siyang pagpapalain. Ang sinong tatanggap siyang babaguhin. Ang sinong tatanggap ay siyang makakakuha ng gabay ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, ng presensya ng Diyos, at ng kaayusan ng buhay ng bawat isa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos, ngayon pong umaga.
Ako po'y aawit at sa akin pag-awit ay katapos kong kumanta, tayo po ay mananalangin na sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Tayo manalangin sa Panginoon, O God. Hallelujah. Awit po ako sa Panginoon ng isang awit. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas, doon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, salamat po, Diyos, ngayon pong umaga, Panginoon, O God, sa buhay ng iyong mga anak, O God. Dalangin ko sa oras na ito, alisin niyo po sa aming puso, alisin niyo sa aming isip, alisin niyo sa aming buong katawan ang espiritu ng pag-aalinlangan, ang espiritu ng pangamba, ang espiritu ng paghihinala, ang espiritu ng pagdududa, O Diyos, sa aming kapwa. Ganon din sa lahat ng mga may asawa, Panginoon, alisin niyo po ang paghihinala at pagdududa, O God, na ito yung pinagmumula ng kaguluhan, ito yung pinagmumula ng hindi tama, O Diyos, at ito yung pagmumula ng pagkabagsak ng pananampalataya, ito yung pagmumula ng pagkabagsak ng paglilingkod, O Diyos. Katulad ni Tomas, Panginoon. Yes, kami po yung umaamin, dumarating po sa punto ang aming pong pag-aalinlangan kung kami susunod pa o hindi, kung kami maglilingkod pa o hindi, kung kami magpapatuloy pa o hindi, O God. Sapagkat bilang iyong mga lingkod, O Diyos, sa tulad ni Sarah, tulad ni John the Baptist, tulad ni Tomas, sila po ay nag-aalinlangan na sila matagal na ninyong kasama. Kung paano sila matagal na ninyong kasama, sila nag-aalinlangan. At ako po'y naniniwala sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng pastor, sa lahat ng disciple, ay dumarating pa rin sa punto ang tinatawag na paghihinala, ang pagdududa. Ngayon po umaga, bigyan niyo po kami ng kalayaan, bigyan niyo po kami ng tamang kaisipan, Panginoon Diyos. Alisin niyo po ito upang maging karapat-dapat ngayon po umaga, O God. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang bawat iyong mga anak. Patuloy mo silang ingatan ng araw na Lunes ngayon. Patuloy mo silang gabayan. Lahat na nagbibiyahe, ingatan mo. At lahat ng mga nagbibiyahe na ngayon, pagpalain niyo po ang kanilang buhay, O Diyos. Lahat ng mga magtatrabaho, Panginoon, sila ang maging supervisor ng kanilang mga sarili, na sila naglilingkod ay hindi sa tao, kundi sa iyo, Panginoon. Dalangin po, O Diyos, patuloy mong ingatan ang lahat ng mga magtatrabaho, God. Lord, salamat po sa pamilya Chavez, patuloy mong ingatan, Panginoon, God. Hallelujah. Salamat sa mga kasama kong pastor ng kanilang mga denominasyon, patuloy mo silang i-bless, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras nito, Panginoon, sa mas makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Muli, salamat po sa buhay ng bawat isa sa inyo.
Patuloy po kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos mga kapatid. Salamat sa inyong pagsubaybay. At bukas po ulit ng umaga, patuloy po tayong magpanalanginan. Ano pa ba? Hindi ko po alam ha. Ang alam ko, may lakad po kami sa, hindi ako nagkakamali, bukas ata ng maaga, alas 6. Sabi ni Pastor, 3 days daw kami. Hindi ko alam kung saan lugar yun. At hindi ko rin alam kung kami ay uuwi. Pero basta po ako nakauwi, meron po tayong live streaming. Devotional prayer every day, pero kung hindi po ako makauwi sa 3 days, hindi po ako makakapag live streaming dahil wala po akong wifi doon, wala akong signal doon. At kami po may pupuntahan po namin ay isang seminar na kung saan ay pag-aaral pa rin ng salita ng Panginoon. Patuloy niyo po akong isama sa panalangin, bigyan po ako ng malusog na pangatawan. Okay na to aking ganitong katawan. Ang point ko po ay yung hindi po ako magkasakit. Amen. Normal naman 'yan. Pag tayo nagkasakit, edi yung mabilis ang kagalingan ng Panginoon. Okay mga kapatid, mga nanay, mga tatay, patuloy po kayong pagpalain, ingatan ng Diyos. Ang pagsama ng Panginoon, pabor ng Diyos ay laging sumaatin. Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Good morning. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Patuloy po tayo magpanalanginan. Araw po ng Lunes ngayon. Araw ng pagpapala, araw ng biyaya, araw ng lahat. Buksan ng Diyos ang kalangitan sa buhay ng bawat isa. Amen. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan o Diyos. Ngayon pong umaga sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po. God bless.